Kumusta po kayo mga mare at mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan habang nagpapahinga o gumagawa ng gawaing bahay. Nagbabalik po ang inyong lingkod para sa isa na namang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga puso at magbubukas ng ating mga isipan. Madalas nating marinig na ang tahanan ang pinakaligtas na lugar sa mundo at ang pamilya ang ating sandalan. Pero paano kung ang mismong pamilya ang siyang dudurog sa'yo? Paano kung ang mga taong dapat pumrotekta sa'yo ang siya pang magtutulak sa'yo sa dilim? Samahan niyo akong tuklasin ang katotohanan sa likod ng isang tila perpektong pamilya. Masakit na ang mga paa ni Hiraya sa suot niyang mataas na takong, pero kailangan niyang ngumiti. Ito ang gabi niya, ang kanyang ika-18 kaarawan. Ang buong bayan ng Agos ay narito, nakatingin sa kanya, humahanga sa marangyang handaan na inihanda ng kanyang pamilya. Napakaganda ng ayos ng mansyon, puno ng mga bulaklak ang paligid at tagniningning ang mga ilaw na parang mga bituin na bumaba sa lupa. Pero para kay Hiraya, ang liwanag ay nakasisilaw at ang amoy ng mamahaling pabango ng mga bisita ay tila nakakasakal. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang gown na kulay rosas na pinili ng kanyang ina. Pakiramdam niya ay isa siyang manika na nakadisplay sa estante. Maganda, tahimik, at walang karapatang gumalaw ng kusa. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang kanyang ina, si Alon. Wala nang mapagsidlan ang tuwa sa mukha nito habang kumakaway sa mga kaibigang mayayaman. At sa kabilang gilid naman ay ang kanyang amain, si Dahas Balawis, ang iginagalang na negosyante, ang mapagkawang-gawang pilantropo, ang ideal na ama. Sa mata ng lahat, kinuha ni Dahas ang mikropono. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang boses niya ay malalim at puno ng otoridad, pero may lambing na pilit na ipinapakita para sa mga manonood. Sa aking pinakamamahal na anak, Hiraya, panimula ni Dahas, sabay hawak sa balikat ng dalaga. Napapikit si Hiraya nang maramdaman niya ang bigat ng kamay nito. Hindi ito mainit na haplos ng isang ama. Mabigat ito, mainit sa paraang nakakapaso. Gusto niyang humakbang palayo, pero alam niyang nakatingin ang lahat. Nakatingin ang kanyang ina. Kailangan niyang maging perpekto. Salamat sa pagiging inspirasyon sa aming lahat, patuloy ni Dahas, habang ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa balat ng braso ni Hiraya. Isang galaw na tanging si Hiraya lang ang nakakaramdam. Isang galaw na nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Tandaan mo, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Handa akong ibigay ang mundo para sa aking prinsesa. Nagpalakpakan ang mga tao. May ilang kababaihan pa ang nagpunas ng luha na antig sa pagmamahal ng isang amain sa kanyang stepdaughter. Kung alam lang nila, kung nakikita lang nila ang lamig sa mga mata ni Dahas sa tuwing walang ibang nakatingin. Nang matapos ang speech, agad na lumapit si Kalasag. Siya lang ang tanging hingahan ni Hiraya sa gabing iyon, ang kanyang kuya, ang nag-iisang kakampi niya. Hira, tawag ni Kalasag. Sabay abot ng isang maliit na kahon. Happy birthday! Binuksan ni Hiraya ang regalo. Isang simpleng kwintas na may pendant na hugis kalasag. Isang shield. Para saan to, kuya? Tanong niya. At sa wakas ay umabot sa kanyang mga mata ang kanyang nangiti. Pangalan ko yan, di ba? Kalasag. Sagot ng binata. Sabay gulo sa buhok ng kapatid. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, ako ang panangga mo. Hindi kita pababayaan. Hinding-hindi. Niyakap ni Hiraya ng mahigpit ang kanyang kuya. Sa mga bisig ni Kalasag, panandalian niyang nakalimutan ang bigat ng kamay ni Dahas. Panandalian niyang naramdaman na ligtas siya. Pero mabilis na lumipas ang gabi. Natapos ang musika, umalis ang mga bisita, namatay ang mga ilaw sa hardin. Ang mansyon na kanina ay puno ng tawanan, ay binalot na ngayon ng nakabibinging katahimikan. Umakyat si Hiraya sa kanyang kwarto, sa dulo ng pasilyo.
Pagod na pagod ang kanyang katawan at isipan. Gusto na lang niyang matulog at kalimutan ang pagpapanggap ng gabing iyon. Tinanggal niya ang kanyang gown at nagpalit ng pantulog. Habang nagsusuklay siya sa harap ng salamin, hindi niya maiwasang maalala ang tingin ni Dahas. Kanina, habang isinasayaw siya nito sa 18 roses. Ang paraan ng pagbulong nito sa kanyang tainga na masyadong malapit. Ang amoy ng alak sa hininga nito na humahalo sa amoy ng mamahaling kolon. Napailing si Hiraya. Pagod lang ako, sabi niya sa sarili. Mabait si Papa Dahas. Mahal niya si Mama. Mahal niya kami. Pinilit niyang iwaksi ang masamang pakiramdam. Pinatay niya ang ilaw sa kanyang kwarto at tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng aninag sa paligid. Humiga siya at nagtalukbong ng kumot. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata nang marinig niya ito. Ang dahan-dahang pagpihit ng seradura ng pinto. Click! Natigil ang paghinga ni Hiraya. Alam niyang nilock niya ang pinto. Sigurado siya doon, pero nakalimutan niyang may duplicate na susi ang bawat kwarto sa bahay na ito. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan, lumilikha ng manipis na tunog na parang kuko na kumakaskas sa pisara. Mula sa liwanag sa pasilyo, nabuo ang isang anino, isang malaki at pamilyar na anino. Hindi ito si Kalasag, hindi rin ito ang kanyang ina. Pumasok ang lalaki sa kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto sa kanyang likuran. Pagkatapos, narinig ni Hiraya ang muling paglock nito. Click! Parang bombang sumabog sa dibdib ni Hiraya ang lakas ng kabog ng kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, pero tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Nanigas ang kanyang buong katawan habang naririnig niya ang mga yabag na papalapit sa kanyang kama. Mabibigat na yabag. Huminto ang anino sa tapat niya. Naamoy na naman niya ang pamilyar na amoy ng alak at kolon. Gising ka pa ba, Hira? Ang boses na yon, ang boses na kanina lang ay pinapalakpakan ng lahat. Ngayon, sa dilim ng kwarto, ang boses na yon ay parang tunog ng isang halimaw na nakahanap ng kanyang biktima. Naramdaman ni Hiraya ang paglubog ng gilid ng kanyang kama. Isang mabigat na timbang ang umupo doon. Ramdam na ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan ng lalaki, kahit na may makapal siyang kumot. Ang bango ng kanyang kwarto na dati ay amoy lavender, ngayon ay nabahira na ng amoy ng alak at mapanghing usok ng sigarilyo. Huwag kang matakot, Hira, bulong ni Dahas. Ang kanyang kamay, ang malaki at magaspang na kamay na iyon, ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng kumot hanggang sa maabot ang mukha ni Hiraya. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na nakatakip sa kanyang pisngi. Nais ni Hiraya na bumangon. Nais niyang sumigaw ng napakalakas para magising si Kuya Kalasag sa kabilang kwarto o kaya ay ang kanyang ina sa ibaba. Pero ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga niya ay mabigat at nanginginig. Di ba sabi ko naman sa'yo kanina sa harap ng mga bisita? Ibibigay ko ang buong mundo para sa'yo, sabi ni Dahas. Ang boses ay sadyang ibinaba, puno ng mali siya. Ngayong 18 ka na, dalaga ka na. Pwede na tayong magkaroon ng sarili nating lihim. Hindi makapagsalita si Hiraya. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang puso na parang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Gusto niyang itulak ang lalaki. Gusto niyang tumakbo palabas. Pero ang mga kamay ni Dahas ay biglang humigpit sa kanyang balikat. Ibinabaon ang mga daliri nito sa kanyang manipis na pantulog. Papa, huwag po. Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Hiraya ay isang mahinang pagsamo. Halos isang bulong na napigtal sa takot. Tumawa si Dahas ng mahina. Isang tunog na nagpatindig ng balahibo ni Hiraya hanggang sa kanyang talampakan. Papa, huwag mo akong tawaging Papa, Hira. Alam nating dalawa na wala tayong relasyon sa dugo. At alam ko rin na noon pa man, alam mo na kung gaano kita kagusto. Kasabay nito, naramdaman ni Hiraya ang marahas na paghila ni Dahas sa kumot na bumabalot sa kanya.
Ang lamig ng gabi ay biglang humalik sa kanyang balat, pero mas malamig ang nararamdaman niyang takot na tila yelo sa kanyang mga bituka. Pilit niyang piniit ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang mukha ni Dahas na lumalapit sa kanyang leeg. Ang amoy ng alak ay mas lalong tumindi, nakakahilo, nakakasuka. Maging mabait ka lang, Hira. Isang gabi lang ito. Bulong ni Dahas habang ang kanyang mga kamay ay nagsimula nang gumalaw ng mapangahas. Kung sisigaw ka, isipin mo ang nanay mo. Gusto mo bang malaman niya na ang paborito niyang anak ang dahilan kung bakit masisira ang pamilyang ito? Gusto mo bang mawalan siya ng lahat ng karangyaan dahil sa'yo? Ang mga salitang yon ay parang mga kutsilyong itinarak sa puso ni Hiraya. Hindi lang ang kanyang katawan ang dinudurog ni Dahas, kundi pati ang kanyang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ginamit nito ang pagmamahalan niya sa kanyang ina para busalan ang kanyang bibig. Gusto niyang isigaw ang pangalan ni Kalasag. Kuya, kuya, tulungan mo ako. Sigaw ng kanyang isip. Pero ang tinig ni Hiraya ay nanatiling nakapiit sa loob ng kanyang lalamunan. Ang bawat haplos ni Dahas ay parang putik na kumakapit sa kanyang kaluluwa, madumi, malapot, at hindi na kailanman mabubura. Sa gabing iyon, ang 18 taon na pangarap ni Hiraya ay gumuho. Ang mga makukulay na ilaw ng kanyang party ay nagdilim, at ang tanging natira ay ang malupit na katotohanan. Ang kanyang tahanan ay naging isang kulungan, at ang kanyang amain ay naging kanyang mamatay tao, hindi ng katawan, kundi ng pagkatao. Sa gitna ng dilim, habang ang luha ni Hiraya ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga unan, ang tanging maririnig sa silid ay ang mabigat na paghinga ng isang halimaw na nagbabalat kayong tao. Ang kanyang pagkabata, ang kanyang dangal, at ang kanyang kaligayahan ay unti-unting nilalamon ng aninong yon, habang ang buong mundo ay himbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa krimen na nagaganap sa likod ng nakalock na pinto. Maliwanag ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng mansyon, pero para kay Hiraya, ang bawat sinag ay parang karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Nakatitig lang siya sa kisame, hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Ang kanyang katawan ay naroon sa ibabaw ng malambot na kama, pero ang kanyang kaluluwa ay tila naiwan sa dilim ng nagdaang gabi. Dahan-dahan siyang bumangon. Masakit ang bawat bahagi ng kanyang katawan. May mga pasa sa kanyang braso na kulay ube at asul, mga bakas ng kamay na pilit siyang iginapos sa sarili niyang higaan. Naglakad siya patungo sa banyo na parang isang lasing. Binuksan niya ang shower, hinayaan niyang bumuhos ang malamig na tubig sa kanyang ulo. Umaasang baka sakaling mahugasan nito ang dumi na nararamdaman niya sa loob. Kinuha niya ang sabon at marahas na kinuskos ang kanyang balat. Kinuskos niya hanggang sa mamula ito, hanggang sa mahapdi na, hanggang sa halos magkasugat-sugat na siya. Pero kahit gaano karaming sabon, kahit gaano kalakas ang kuskos, nandoon pa rin ang amoy ni Dahas. Nandoon pa rin ang pakiramdam ng mali siya sa kanyang balat. Ayoko na, ayoko na. Bulong niya sa gitna ng agos ng tubig, pero walang boses na lumalabas. Ang tanging naririnig niya ay ang hagulhol ng kanyang puso na pilit niyang ikinukubli. Samantala, sa kusina, masiglang nag-aalmusal si Dahas at Alon. Naririnig ni Kalasag ang tawanan nila habang pababa siya ng hagdan. Pero may kung anong mabigat sa hangin na hindi niya maipaliwanag. Nakita ni Kalasag ang kanyang ina na masayang nagtitimpla ng kape para kay Dahas. At si Dahas naman ay kampanteng nagbabasa ng dyaryo, tila isang perpektong asawa at ama. Good morning, Kalasag. Bati ni Dahas nang hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. Nasaan ang kapatid mo? Tanghali na baka napagod sa party kagabi. Napahinto si Kalasag. May kung anong tono sa boses ni Dahas na nagpatigil sa kanya. Hindi ito ang karaniwang biro. Parang may kung anong lihim na nakatago sa bawat salita nito. Susunduin ko na lang sa taas. Baka natutulog pa.
Sagot ni Kalasag. Hayaan mo na muna ang bata, Kalasag. Sabat ni Alon habang nakangiti. Hayaan mo siyang magpahinga. Minsan lang naman ang 18th birthday. Hindi nakinig si Kalasag. May kutob siyang hindi maganda. Umakyat siya muli at kumatok sa pinto ni Hiraya. Hira? Hira, gising ka na ba? Kakain na tayo. Tawag niya. Walang sumasagot. Sinubukan niyang puyusin ang pinto at sa pagkakataong ito, bukas na ito. Pagpasok niya, nakita niya ang kwarto na maayos naman ang itsura pero ang kama ay gulo-gulo. Nakarinig siya ng mahinang hagulgol mula sa banyo. Hira, okay ka lang ba? Lumabas si Hiraya mula sa banyo. Suot ang isang makapal na bathrobe na hanggang leeg. Ang kanyang buhok ay basa pa at ang kanyang mga mata ay mugtong-mugto. Nang makita niya si Kalasag, bigla siyang napaatras, tila takot na mahawakan. Kuya! Huwag kang lalapit. Nauutal na sabi ni Hiraya. Napakunot ang noo ni Kalasag. Ang masayahing Hiraya na laging yumayakap sa kanya ay biglang naglaho. Ang nakatayo sa harap niya ay isang estranghero na puno ng takot. Bakit, Hira? Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Kalasag. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling lang si Hiraya at umiwas ng tingin. Wala. Pagod lang ako. Gusto ko lang mapag-isa. Lalabas na sana si Kalasag nang mahagip ng kanyang mata ang basurahan sa tabi ng vanity mirror ni Hiraya. May kung anong kulay rosas na tela doon na nakabaon sa ilalim ng mga tissue. Dahan-dahang lumapit si Kalasag. Kahit na sinasabi ng kanyang isip na huwag makialam, ang kanyang puso ay nagsasabing may mali. Dinampot niya ang tela. Iyon ang pantulog na suot ni Hiraya kagabi. Pero hindi na ito buo. Ang strap nito ay pigtas at may mahabang punit sa bandang dibdib. Tila ba hinila ito ng isang marahas na puwersa. At sa puting tela, may maliliit na bakas ng dugo. Nanigas si Kalasag. Ang hawak niyang tela ay nanginginig kasabay ng kanyang kamay. Tumingin si Kalasag kay Hiraya, na ngayon ay nakasandal na sa pader. Dahan-dahang napaupo at itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod. Ang bawat hikbi ng dalaga ay parang kulog sa pandinig ni Kalasag. Hira, tingnan mo ako. Nanginig ang boses ni Kalasag. Sino ang gumawa nito? Sino ang pumasok dito kagabi? Hindi sumasagot si Hiraya. Ang tanging naririnig sa silid ay ang kanyang mabilis at gipit na paghinga. Huminga ng malalim si Kalasag. Pilit na pinapakalma ang sarili, pero ang kanyang mga kamao ay nakakuyong. Nahanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Hira, sumagot ka. Si Dahas ba? Si Dahas ba ang gumawa nito sa'yo? Sa pagbanggit ng pangalan ng kanilang amayin, parang nakuryente si Hiraya. Bigla siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Kuya, huwag kang gagawa ng kahit ano. Papatayin niya si Mama. Sabi niya, sisirain niya ang buhay natin. Ang kumpirmasyong yon ay parang isang malakas na sampal kay Kalasag. Ang lahat ng paggalang, ang lahat ng pasasalamat na naramdaman niya para sa lalaking nagpatira sa kanila sa mansyong ito ay naglaho sa isang saglit. Ang tanging natira ay ang nagbabagang galit. Hayop siya, bulong ni Kalasag. Hayop ang dinala ni Mama sa bahay na ito. Hindi na nag-isip si Kalasag. Bit-bit ang punit na damit ni Hiraya. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Kuya, huwag! Kuya, bumalik ka rito! Sigaw ni Hiraya, pero huli na. Dire-diretsyong bumaba si Kalasag sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila yumanig sa buong mansyon. Narating niya ang dining room kung saan payapang nagkakape ang kanyang ina at ang demonyong si Dahas. Kalasag, oh, nasaan na ang kapatid mo? Tanong ni Alon. Bakas ang pagtataka sa mukha nang makita ang hitsura ng kanyang anak. Bakit ganyan ang mukha mo, anak? Hindi pinansin ni Kalasag ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata
ay nakapako lang sa mukha ni Dahas na sa pagkakataong ito ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang dyaryo. Ang ngiti sa labi ni Dahas ay hindi man lang nabura. Sa halip ay naging mas mapanguyam pa ito. May problema ba, Kalasag? Tanong ni Dahas sa isang kalmadong boses. Walang salitang binitawan si Kalasag. Sa halip, marahas niyang ibinalibag ang punit at may bahid ang dugong damit sa ibabaw ng hapagkainan direkta sa harap ng plato ni Dahas. Natapon ng kape ni Alon. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa rosas na tela. Ano? Ano ito? Kalasag? Anong ibig sabihin nito? Itanong mo sa asawa mo, ma. Madiing sabi ni Kalasag. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Itanong mo sa hayop na, yan kung anong ginawa niya sa anak mo kagabi sa loob ng sarili nating bahay. Natahimik ang buong paligid. Ang hangin sa loob ng dining room ay tila naging yelo. Tumingin si Alon kay Dahas, umaasang may maririnig na pagtanggi isang paliwanag. Ngunit si Dahas ay nanatiling kalmado. Kinuha niya ang napkin, marahang pinunasan ng kanyang bibig at tumingin kay Kalasag nang walang bahid ng pagsisisi. Masyadong malawak ang imahinasyon mo, Kalasag. Sabi ni Dahas ng mahinahon, baka kailangan mong dalhin ang kapatid mo sa doktor. Alam mo naman ang mga teenager, mahilig gumawa ng kwento para makakuha ng atensyon. Huwag mong madungisan ang pangalan ng kapatid ko. Sigaw ni Kalasag sabay lundag sa hapagkainan para sakalin si Dahas. Kalasag, tumigil ka. Tili ni Alon, sabay hablot sa braso ng kanyang anak. Ano ba itong nangyayari sa inyo? Dahas, sabihin mo sa akin, hindi totoo ito. Di ba? Tumingin si Dahas kay Alon. Ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mapanguyam ay naging malungkot at tila nasasaktan. Alon, maniniwala ka ba sa kanila? Matapos ang lahat ng ibinigay ko sa inyo, matapos kong ituring na parang sarili kong mga anak ang mga yan, napatitig si Alon sa kanyang asawa, pagkatapos ay sa kanyang anak, at huli ay sa punit na damit ni Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nararamdaman niya ang katotohanan, pero ang takot na mawala ang marangyang buhay na mayroon sila ay mas matimbang sa kanyang puso. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Hiraya, nakahawak sa railings, habang pinapanood ang pagguho ng kanyang pamilya. May tawag ni Hiraya sa isang maliit na tinig. Tumingala si Alon. Pero imbes na takbo at yakap ang ibigay niya sa kanyang anak, ang nakita ni Hiraya sa mga mata ng kanyang ina ay ang pinakamasakit na bagay sa lahat, ang pag-aalinlangan. Hiraya, sabihin mo sa akin, pabulong na sabi ni Alon. Nagbibiro lang kayo ng kuya mo, di ba? Gusto niyo lang akong takutin? Ma, totoo ang sinasabi ni kuya, sabi ni Hiraya. Ang mga luha ay muling pumatak. Bago pa makapagsalita si Alon, tumayo si Dahas. Ang kanyang tindig ay muling naging puno ng kapangyarihan. Kung ganyan ang itatrato niyo sa akin sa bahay na ito, sige. Alon, ikaw ang magdesisyon. Sino ang paniniwalaan mo? Ang mga anak mong walang utang na loob? O ang asawa mong nagbigay sa inyo ng lahat? Tumingin si Dahas ng diretso sa mga mata ni Kalasag, isang tingin na nagsasabing, ako ang may-ari ng bahay na ito, at ako ang masusunod. Hinarap ni Kalasag ang kanyang ina. Ma, pumili ka. Kami. O ang hayop na yan. Napahagulhol si Alon. Yumuko siya at hindi makatingin sa kanyang mga anak. Ang kanyang katahimikan ay sapat na para maging kasagutan. Tara na, Hira, sabi ni Kalasag. Ang boses ay puno ng pait. Wala na tayong ina. At wala na rin tayong tahanan. Hinila ni Kalasag ang kamay ni Hiraya. Naglakad sila palabas ng mansyon, bit-bit ang wala, kundi ang kanilang nasirang dangal at ang galit na magsisilbing gasolina para sa laban na kakaharapin nila. Sa pintuan, lumingon si Kalasag kay Dahas. Hindi pa tayo tapos. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Ngumiti lang si Dahas, isang ngiting nagsasabing wala siyang kinatatakutan. Kalasag. Bumubuhos ang ulan ng gabing iyon.
Tila ba nakikiramay ang langit sa bigat ng nararamdaman ko. Hawak ko ng mahigpit ang kamay ni Hiraya habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada, malayo sa mansyon na dati naming tinatawag na tahanan. Ang bawat hakbang namin ay paglayo sa karangyaan, pero bawat hakbang din ay paglapit sa kawalan. Tumingin ako sa aking kapatid. Ang puting bestido niya ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lang sa malayo. Walang buhay, parang isang salamin na tuluyan ng nabasag at hindi na muling mabubuo pa. Kuya, saan tayo pupunta? Mahinang tanong niya. Halos malunod ng ingay ng ulan ang kanyang boses. Huwag kang mag-alala, Hira. Hindi kita pababayaan. Sagot ko. Pero sa loob-loob ko, nagtatalo ang takot at galit. Wala kaming pera. Ang wallet ko ay naiwan sa mesa sa sobrang pagmamadali. Ang tanging dala ko lang ay ang galit na nagbabaga sa aking dibdib at ang pangakong poprotektahan ko ang kapatid ko. Nakarating kami sa isang maliit na terminal ng bus. Doon, pinaupo ko si Hiraya sa isang lumang bangko. Kinuha ko ang aking jacket at ibinalot sa kanya. Dito ka lang, Hira. Huwag kang aalis. Bilin ko sa kanya. Kinuha ko ang aking cellphone para tawagan ng mga kaibigan ko. Baka sakaling may matuluyan kami. Pero bago ko pa mapindot ang screen, isang mensahe ang pumasok. Mula kay Dahas. Kalasag, huwag kang magpakabayani. Ang lahat ng bank accounts mo ay nakapangalan sa kumpanya ko. Ang kotseng dala mo ay pag-aari ko. Sa isang kumpas ko lang, wala kayong mapupuntahan. Bumalik kayo rito, humingi ng tawad, at baka mapatawad ko pa ang kawalan nyo ng utang na loob. Isipin mo ang kapatid mo. Saan siya matutulog? Sa kalsada? Nanggigigil kong tinapon ang cellphone sa semento. Nabitak ang screen nito. Kasing bitak ng buhay namin ngayon. Hayop ka, Dahas. Alam niya ang bawat butas. Alam niya kung paano kami lulumpuhin nang hindi gumagamit ng dahas sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan. Napansin ko ang isang anino sa di kalayuan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng terminal. Hindi ko kailangang tingnan ang plate number para malaman kung kanino yon. Tauhan ni Dahas. Binabantayan kami. Gusto nilang maramdaman namin ang gutom at lamig hanggang sa kami na mismo ang gumapang pabalik sa kanila. Kuya, natatakot ako. Bulong ni Hiraya habang nakatingin sa itim na sasakyan. Humigpit ang kapit niya sa jacket ko. Hira, makinig ka sa akin. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Kahit anong mangyari, hinding-hindi tayo babalik sa impyernong yon. Mas pipiliin ko pang matulog sa kalsada kaysa hayaan kang mahawakan muli ng demonyong iyon. Pero si Mama, Kuya, bakit hindi niya tayo pinili? Ang tanong na yon ni Hiraya ang bumasag sa huling pira-piraso ng pasensya ko. Naalala ko ang mukha ni Mama kanina. Ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin. Ang paraan ng pagpili niya sa ginto kaysa sa sarili niyang dugo. Ang sakit na idinulot ni Dahas ay pisikal, pero ang sakit na idinulot ni Mama ay mas malalim. Itinarak sa kaluluwa. Dahil mas pinili niyang magbulag-bulagan, Hira. Pero ako, hindi ako bulag. Nakikita ko ang lahat at ipaghihiganti kita. Tumayo ako at hinarap ang itim na sasakyan. Gusto kong sumugod, gusto kong basagin ang bintana niyon. Pero alam kong kailangan kong maging matalino. Kung magpapadala ako sa galit, matatalo kami. Kinuha ko ang huling barya sa bulsa ko. Sapat lang para sa 2 pamasahe patungo sa lungsod. Doon, sa gitna ng maraming tao, mas madali kaming makapagtatago. Sumakay kami sa huling bus na dumaan. Habang umaandar ang bus palayo sa bayan ng Agos, nakita ko sa refleksyon ng bintana ang mukha ni Hiraya. Nakatingin siya sa kwintas na ibinigay ko sa kanya, ang kalasag. Biglang bumukas muli ang screen ng cellphone ko na nasa bulsa ko, kahit basag na ito. Isang tawag ang pumasok. Hindi rehistradong numero. Sinagot ko ito.
Hello? Kalasag Mondragon? Isang boses ng babae. Seryoso at tila may awtoridad. Sino ito? Ako si Attorney Sinag Marasigan. Huwag kang magtanong kung paano ko nakuha ang numero mo. Ang mahalaga, alam ko ang ginawa ni Dahas Balawis sa kapatid mo at alam ko rin na hindi si Hiraya ang unang biktima. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Ang puso ko ay tila gustong tumalon palabas. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Magkita tayo sa lumang simbahan, sa Sansinag, bukas ng madaling araw. Kung gusto mong mapabagsak ang halimaw na, yan pumunta ka. Pero mag-ingat kayo. Hindi lang pulis ang hawak ni Dahas. May mas malalim pa siyang itinatago. Bago pa ako makasagot, naputol ang linya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil, pero sa gitna ng dilim, tila may isang maliit na tian ng liwanag na nagsimulang sumilip. Isang pag-asa, o baka naman isang mas malaking panganib. Lumingon ako kay Hiraya, na ngayon ay nakasandal na sa aking balikat at nakatulog na sa sobrang pagod. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Pangako, Hira, bubuin natin ang salamin kahit masugatan pa ako sa mga bubog nito. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng aming bus, ang itim na sasakyan ay nananatiling nakabuntot, parang isang aninong hindi kami tatantanan hanggang sa kami ay tuluyang mabulid sa dilim. Hiraya. Nagising ako sa ugong ng makina ng bus at sa lamig na tila nanunuot hanggang sa aking mga buto. Hindi ko alam kung nasaan na kami. Ang tanging nakikita ko sa labas ng bintana ay ang madilim na kalsada at ang mga puno na parang mga higanting anino na humahabol sa amin. Masakit ang aking katawan. Ang bawat galaw ko ay tila nagpapaalala sa akin ng mga nangyari sa madilim na kwartong iyon. Ipinikit ko ang aking mga mata, pero sa bawat pagpikit ko, nakikita ko ang mukha ni Dahas. Nararamdaman ko ang kanyang hininga. Bigla akong napayakap sa aking sarili. Pakiramdam ko, kahit anong layo ng marating ng bus na ito, hindi ko matatakasan ang dumi na iniwan niya sa akin. Hira, ayos ka lang? Ang mahinang boses ni Kuya Kalasag ang nagpabalik sa akin sa realidad. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, pero naroon pa rin ang determinasyon. Kuya, gutom ka na ba? Tanong ko sa halip na sagutin siya. Alam kong wala kaming pera. Nakita ko kanina kung paano niya bilangin ang barya para lang makasakay kami rito. Umiling siya at pilit nang ngumiti. Hindi ako gutom. Matulog ka pa. Malayo pa ang Sansinag. Tumingin ako sa bintana. Sa likuran ng bus, may isang pares ng mga ilaw na hindi lumalayo. Kanina pa yun doon. Isang itim na sasakyan na tila aninong nakabuntot sa amin. Alam kong tauhan iyon ni Dahas. Hindi niya kami hahayaang makaalis ng ganoon lang. Para kay Dahas, hindi lang kami pamilya. Kami ay mga pag-aari niya. At ang pag-aari ay hindi basta-basta itinatapon. Sinisira muna bago pakawalan. Bumaba kami sa Sansinag bago magmadaling araw. Ang hangin dito ay mas malamig. Amoy dagat at lumang kahoy. Narating namin ang lumang simbahan, isang gumuguhong istruktura na gawa sa bato na tila ba nakatayo na doon bago pa man magkaroon ng kasaysayan ang bayan na ito. Madilim sa loob ng simbahan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilang kandilang malapit nang maubos sa paanan ng mga santo. May tao ba rito? Bulong ko habang humihigpit ang kapit ko sa braso ni Kuya. Ako ang tumawag sa inyo. Isang boses ng babae ang narinig namin mula sa madilim na sulok. Lumabas ang isang babaeng nakasuot ng itim na trench coat. Maikli ang kanyang buhok at matatalas ang kanyang mga mata. Siya si Attorney Sinag Marasigan. Kalasag, Hiraya, mabuti at nakarating kayo, sabi niya habang lumalapit sa amin. Pero hindi tayo pwedeng magtagal dito. Ang mga tauhan ni Dahas ay nasa labas na. Sino ka ba talaga? Tanong ni Kuya
habang inihaharang ang kanyang katawan sa harap ko. Paano mo nalaman ang tungkol sa amin? Huminga ng malalim ang abogado. Kinuha niya ang isang lumang folder mula sa kanyang bag at iniabot ito kay kuya. Hindi lang si Hiraya ang biktima, Kalasag. 10 taon na ang nakakaraan ang kapatid ko. Siya rin ay naging biktima ni Dahas. Pero hindi siya kasing tapang niyo. Hindi siya nakaligtas. Nanlamig ako. 10 taon, ibig sabihin, noon pa man, alam na ni Dahas ang ginagawa niya. Isa siyang halimaw na matagal nang nagpapakabusog sa mga inosenteng buhay. Bakit hindi niyo siya ikinulong? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. Dahil hawak niya ang lahat, Hiraya. Ang hustisya sa bayan na ito ay parang isang auction. Kung sino ang may pinakamaraming pera, siya ang panalo, sagot ni Attorney Sinag. Pero ngayon, meron tayong pagkakataon. Mayroon akong hawak na ebidensya pero kailangan ko ang testimonya mo. Bigla kaming nakarinig ng malakas na tunog ng gulong sa labas ng simbahan. Ang liwanag ng mga headlight ay tumagos sa mga bintanang may makukulay na salamin. Nandyan na sila, sabi ni Attorney Sinag sa isang mahinang boses. Dito kayo dumaan, sa likod ng altar. Utos niya. Tumakbo kami sa madilim na pasilyo ng simbahan. Naririnig ko ang yabag ng mga lalaking papasok sa pintuan. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa batong sahig ay parang hatol ng kamatayan. Pagdating namin sa likurang pintuan, biglang huminto si Kuya Kalasag. Hira, sumama ka kay Attorney Sinag. Sasakay kayo sa sasakyan niya, mabilis na sabi ni Kuya. Paano ka, Kuya? Tanong ko, puno ng takot. Ililigaw ko sila. Kailangan nilang isipin na kasama mo pa rin ako. Kapag nalaman nilang wala ka na sa akin, mas lalo silang magiging agresibo. Paliwanag ni Kuya. Hindi, Kuya. Huwag mo akong iwan. Hiraya, makinig ka. Hinawakan ni Kuya ang aking mga balikat. Ang kanyang mga mata ay nanunumpa. Ito lang ang paraan para makaligtas ka, para makakuha tayo ng hustisya. Pangako, magkikita tayo sa ligtas na lugar. Tandaan mo ang kwintas. Ako ang kalasag mo. Kahit hindi mo ako nakikita. Bago pa ako makatutol, itinulak na ako ni Kuya patungo sa sasakyan ni Attorney Sinag. Nakita ko siyang tumakbo patungo sa kabilang direksyon. Sumisigaw para makuha ang atensyon ng mga humahabol sa amin. Sumibat ang sasakyan ni Attorney Sinag palayo sa simbahan. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang mga lalaki na hinahabol ang anino ni Kuya sa dilim. At doon, sa gitna ng bilis ng takbo ng sasakyan, biglang tumunog ang cellphone ni Attorney Sinag na nakapatong sa dashboard. Naka-loudspeaker ito. Hello, Sinag. Napanood mo ba ang balita? Isang boses ng lalaki ang nagsalita. Puno ng kaba. Bakit? Anong nangyari? Naglabas ng pahayag si Dahas Balawis. Nag-file siya ng kaso laban kay Kalasag. Kidnapping daw at pagnanakaw ng malaking halaga ng pera sa kumpanya. At ang masama, may witness siya. Sino ang witness? Tanong ni attorney. Sinag, habang humihigpit ang hawak sa manibela. Ang asawa niya, si Alon. Pinapatunayan niya na kinuha ni Kalasag si Hiraya laban sa kalooban nito pagkatapos magnakaw sa safe ni Dahas. Napahagulol ako. Ang sarili kong ina. Itinuturing na kaming mga kriminal para lang pagtakpan ang demonyong kinakasama niya. Biglang may isang malakas na tunog ng banggaan kaming narinig mula sa di kalayuan sa direksyong tinakbuhan ni Kuya. Isang pagsabog ng ilaw ang nagliwanag sa madilim na langit. Kuya, tili ko. Kalasag. Habol-habol ko ang aking hininga habang bumabagtas sa madilim na kakahuyan sa gilid ng lumang simbahan. Malapot ang putik na humihigop sa bawat hakbang ko at ang mga sanga ng puno ay tila mga kamay na pilit akong pinipigilan. Narinig ko ang malakas na pagsabog ng ilaw sa likuran ko. Isang sasakyan ng mga humahabol sa amin ang sumalpok sa poste ng kuryente.
Matapos kong harangan ng daan gamit ang mga lumang yero sa konstruksyon, pero alam kong hindi sapat iyon. Nandito ang hayop. Huwag ninyong hayaang makatakas. Sigaw ng isang lalaki. Nararamdaman ko ang init ng likido na dumadaloy sa aking noo. Dugo. Tumama ang ulo ko nang tumalon ako sa pader ng simbahan kanina. Pero hindi ko nararamdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman ko ay ang nagbabagang galit at ang takot para kay Hiraya. Kinsa? Kana? Ay nakalayo na sila ni Attorney Sinag. Nakarating ako sa isang abandonadong bodega malapit sa riles ng tren. Pumasok ako sa loob at sumandal sa malamig na pader. Sa gitna ng dilim, nanginginig ang aking kamay habang kinukuha ko ang basag na cellphone sa aking bulsa. Himalang gumagana pa ito kahit ang screen ay tila sapot ng gagamba sa dami ng lamat. Binuksan ko ang radyo ng cellphone para makibalita. At doon, tila huminto ang mundo ko. Isang manhunt operation ang inilunsad ngayon ng kapulisan laban kay Kalasag Mondragon matapos nitong pasukin ang safe ng kanyang amain na si Dahas Balawis at tangayin ang milyon-milyong piso. Anunsyo ng broadcaster. Napanganga ako sa kawalan ng hiya. Magnanakaw? Ako? Ayon pa sa ulat, sa pilitan din itong kinuha ang kanyang nakababatang kapatid na si Hiraya Silang na sinasabing may problema sa pag-iisip. Emosyonal na humarap sa media ang ina ng mga ito na si Alon Silang Balawis. Biglang tumahimik ang paligid ko nang marinig ko ang boses ni Mama sa radyo. Anak, Kalasag, parang awa mo na. Hikbi ni Mama at ramdam ko ang bawat patak ng pekeng luha sa kanyang boses. Ibalik mo na si Hiraya. Huwag mong saktan ang kapatid mo. Alam naming hindi mo sinasadya ang pagnanakaw. Dala lang yan ng masamang barkada. Patawarin mo kami kung nagkulang kami. Pero pakiusap, sumuko ka na. Nabitawan ko ang cellphone. Ang sarili kong ina. Ang babaeng nagluwal sa akin. Ang babaeng pinagkatiwalaan ni Hiraya. Siya pa ang nagbaon sa amin sa hukay. Binenta niya kami para sa isang buhay na gawa sa ginto at dumi. Paano mo nagawa to, Ma? Bulong ko sa dilim. Paano mo naituring na baliw ang anak mong sinira ang buhay? Hindi ko na napigilan ang luhang pumatak sa aking mga mata. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng isang anak na tuluyan nang itinuring na patay ang kanyang magulang. Maya-maya pa nakarinig ako ng mahinang kaluskos sa labas. Pagkatapos ay ang pamilyar na tunog ng mga sirena ng pulis. Hindi lang pala mga tauhan ni Dahas ang naghahanap sa akin. Ngayon, ang buong batas na ay nakatingin sa akin bilang isang kriminal. Ito ang plano ni Dahas. Hindi niya kami kailangang patayin ng pisikal. Sisirain niya ang aming pangalan hanggang sa wala nang maniwala sa amin. Isang hakbang pa lang kami sa labas ng mansyon, pero pakiramdam ko ay nasa kailaliman na kami ng impyerno. Sumilip ako sa siwang ng pinto ng bodega. Nakita ko ang mga pulang ilaw na umiikot. Napakarami nila. Kalasag Mondragon, lumabas ka na riyan nang itinaas ang iyong mga kamay. Wala ka nang matatatakasan. Sigaw ng isang pulis sa megaphone. Sa tabi ng pulis, nakita ko ang isang itim na SUV. Bumaba ang salamin nito at sandaling sumilip ang mukha ni Dahas. Nakatingin siya sa bodega, may hawak na sigarilyo at may isang mapang uyam ng ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang talo na ako. Alam niyang sa mata ng mundo, ako ang masama. Kinuha ko ang kwintas na naiwan sa bulsa ko. Isang kapares ng kwintas ni Hiraya. Hinigpitan ko ang hawak dito. Patawarin mo si Kuya. Mukhang hanggang dito na lang ako. Pero bago ko pa maisipang sumuko, isang vibrate ang naramdaman ko mula sa cellphone sa sahig. Isang text mula sa hindi kilalang numero. Huwag kang lalabas. May lagusan sa ilalim ng mga sako ng bigas sa dulo ng bodega. Gamitin mo yan. May naghihintay sa'yo sa labas. Sino ito? Tauhan ba ito ni attorney? Sinag? O isa na namang patibong ni Dahas? Wala na akong ibang pagpipilian.
Mas pipiliin ko pang mamatay sa ilalim ng lupa kaysa mahuli ng mga pulis na binayaran ng demonyong yon. Mabilis akong gumapang patungo sa dulo ng bodega. Sa ilalim ng mga bulok na sako, may isang luma at kalawanging bakal na takip. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang isang madilim at mabahong tunnel. Pumasok ako at isinara ang takip sa itaas ko. Sakto naman ang pag-alingawngaw ng isang malakas na putok ng baril sa loob ng bodega. Pinatutunayan lang nito na wala silang balak na hulihin ako ng buhay. Habang gumagapang ako sa putikan ng tunnel, tanging ang galit ang nagbibigay sa akin ng lakas. Dahas, akala mo ay nabaon mo na ako, pero hindi mo alam. Ang binabaon mo ay isang binhi na muling tutubo para kainin ang buong kaharian mo. Alon, maganda ang pagkaka-makeup sa akin. Walang bakas ng puyat, walang bakas ng gulo. Sa harap ng salamin ng aking vanity dresser, nakikita ko ang isang babaeng tila walang pakialam sa mundo. Suot ang mamahaling perlas at sedang itim na blusa. Pero sa loob-loob ko, parang may kung anong hayop na kumakamot sa aking sikmura. Ang galing mo kanina sa interview, Alon. Naramdaman ko ang malamig na kamay ni Dahas sa aking balikat. Napapikit ako. Iyon ang parehong haplos na nagpapakilig sa akin noon. Pero ngayon, bawat dikit ng balat niya ay parang lason na humahalo sa aking dugo. Kailangan ba talagang gawin yun, Dahas? Mahina kong tanong. Mga anak ko sila. Si Kalasag, si Hiraya. Pinalabas nating masama ang sarili nating mga anak. Humarap sa akin si Dahas. Hinawakan niya ang aking baba at iniharap ang mukha ko sa kanya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal ay tila naging dalawang uling na nagniningas sa dilim. Ginagawa natin ito para sa pamilyang ito, Alon. Bulong niya. Ang boses ay parang haplos ng pelos na may kasamang patalim. Gusto mo bang bumalik sa hirap? Gusto mo bang malaman ng lahat kung saan nanggaling ang perang ipinambayad natin sa utang ng namayapa mong asawa? Gusto mo bang mabulok sa kulungan dahil sa mga dokumentong pinirmahan mo noon? Napalunok ako. Iyon ang tanikala ko. Alam ni Dahas ang lahat ng bahid ng nakaraan ko. Siya ang sumagip sa akin sa utang, pero siya rin ang bumili sa aking kaluluwa. Pero si Hiraya, pumatak ang isang butil ng luha sa aking pisngi. Nakita ko ang mga pasa niya, Dahas. Alam ko ang totoo. Tumawa si Dahas ng mahina. Ang totoo ay kung ano ang sasabihin natin sa harap ng kamera, Alon. Ang katotohanan ay para lang sa mga taong may pera. At sa ngayon, tayo ang mayroon yon. Huwag kang mag-alala. Kapag natapos na ang gulo, kukunin natin si Hiraya. Ipaparehab natin siya. Sasabihin nating nagkaroon siya ng nervous breakdown. Magiging maayos din ang lahat. Tumayo ako at lumayo sa kanya. Naglakad ako patungo sa bintana ng aming kwarto. Mula rito, nakikita ko ang hardin, kung saan madalas maglaro ang mga anak ko noong maliliit pa sila. Naalala ko ang isang hapon, buwan na ang nakakaraan. Nakita ko si Dahas na nakatayo sa labas ng kwarto ni Hiraya, matagal na nakatitig sa pinto. Noon pa man, may babala na ang puso ko. Pero mas pinili kong tumalikod. Mas pinili kong ayusin ang mga bulaklak sa florera kaysa tanungin ang asawa ko kung anong ginagawa niya doon. Ako ang unang nagkanulo sa anak ko. Hindi sa korte, kundi sa mismong sandaling pinili kong huwag maniwala sa aking nakita. Kinabukasan, dinala ako ni Dahas sa isang safe house kung saan daw dinala ng mga pulis si Hiraya matapos itong mailigtas mula kay Kalasag. Pero alam ko ang totoo, hindi iyon ligtas na lugar. Isa itong pribadong klinika na pagmamay-ari ng isa sa mga kasosyo ni Dahas. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko si Hiraya. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatitig sa kawalan. Wala siyang suot na alahas, wala ang kwintas na bigay ni Kalasag. Suot niya ang isang puting hospital gown na nagmukhang mas maputla ang kanyang balat. Hira, tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang emosyon sa kanyang mga mata. Walang galit, walang lungkot.
tanging kawalan. "Bakit ka narito, ma?" tanong niya. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. "Narito ka ba para sabihing na baliw na rin ako? O narito ka para tingnan kung maayos pa ang gamit ng asawa mo?" "Anak, huwag mong sabihin yan." Lumapit ako at sinubukang hawakan ang kanyang kamay. Pero mabilis siyang umiwas na tila ba napaso. "Ginagawa ko ito para protektahan ka. Kapag nalaman ng mga tao ang totoo, masisira ang buhay mo. Hindi ka na makakapag-asawa. Kutyain ka ng lahat." "Protektahan ako?" Halos mapatid ang boses ni Hiraya sa sarkasmo. "Ang tawag niyo po ba sa pagpapasinungaling sa TV ay proteksyon? Ang tawag niyo po ba sa pagpapakulong kay kuya ay pagmamahal?" "Hira, makinig ka." "Hindi, ma. Kayo ang makinig." Tumayo si Hiraya. Kahit nanghihina, nakita ko ang bagsik sa kanyang mga mata. Isang bagsik na hiram niya kay Kalasag. "Alam niyo ang totoo. Nakita ko kayo noon sa pasilyo. Alam kong alam niyo. Pero mas mahal niyo ang bahay na ito kaysa sa akin. Mas mahal niyo ang apelyidong Balawis kaysa sa sarili niyong dugo." Yumuko ako. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa aking konsensya. "Hindi ka lang biktima, ma." Patuloy ni Hiraya habang lumalapit sa akin. "Isa kang dongfam, isa kang kasabwat. Sa bawat gabi, nananahimik kayo habang naririnig niyo ang iyak ko sa kabilang kwarto. Tinutulungan niyo siyang patayin ako. Hira, patawarin mo ako." Hagulhol ko. "Ang tawad ay para sa mga taong nagkamali, ma. Pero ang ginawa niyo ay hindi pagkakamali. Pagpipili iyon. Pinili niyo siya." Lumingon si Hiraya sa pinto nang marinig ang yabag ni Dahas na papalapit. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. "Umalis ka na, Alon Silang. Dahil sa oras na lumabas ako rito, wala na akong ina. At sisiguraduhin ko na ang lahat ng gintong tinatamasan niyo ngayon ay magiging abo sa harap ng mga mata niyo." Lumabas ako ng kwarto na parang isang basang sisiw. Sa labas, nakangiting sinalubong ako ni Dahas. Inakbayan niya ako at hinalikan sa noo. "Ayos lang ba ang anak natin?" tanong niya. Tumango ako nang hindi tumitingin sa kanya. Sa loob-loob ko, alam kong wala na akong anak, wala na akong dangal. Ang tanging natitira sa akin ay ang lalaking ito, ang halimaw na binuo ko sa pamamagitan ng aking katahimikan. Habang naglalakad kami palabas ng klinika, isang nurse ang lumapit sa akin at may iniabot na maliit na papel. Mabilis ko itong itinago sa aking palad bago pa makita ni Das. Nang makasakay kami sa sasakyan, binuksan ko ang papel sa ilalim ng aking bag. "Hindi pa patay si Kalasag. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. S." Biglang humigpit ang hawak ko sa papel. Ang aking puso ay muling tumibok ng mabilis. May pagkakataon pa ba? O ito ay isa na namang patibong na tuluyang tatapos sa amin? Hiraya. Malamig ang puting dingding ng kwartong ito, pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng aking dibdib. Ilang araw na akong nakakulong dito sa klinika. Ang bawat gamot na ipinapainom nila sa akin ay nagpapatulog sa aking isipan, pero hindi nito kayang patayin ang mga alaala. Ngayon ang unang araw ng pagdinig. Isang preliminary investigation daw, pero alam kong ito na ang simula ng aking paghuhukom. Sinuotan nila ako ng isang disenteng bestido, kulay asul, mahinhin. Tila ba gusto nilang magmukha akong isang biktima na kaawa-awa. Pero habang nakatingin ako sa salamin, ang nakikita ko lang ay isang babaeng wala nang natitirang piraso ng sarili. Pagdating namin sa korte, sinalubong kami ng kislap ng mga kamera. Ang mga reporter ay parang mga buwayang nag-aabang ng laman. "Hiraya, totoo bang nagnakaw ang kuya mo? Hiraya, ginahasa ka ba talaga o nag-iimbento ka lang?" Yumuko ako. Ang bawat tanong ay parang sampal. Sa loob ng courtroom, nakita ko si Dahas. Nakaupo siya sa unahan, katabi ang kanyang abogado na si Attorney Gatus, isang lalaking kilala sa pagiging marumi pagdating sa mga kaso.
At sa kabilang panig, nakita ko si Attorney Sinag. Tumango siya sa akin, isang maliit na senyales ng suporta. Pero nasaan si Kuya? Bakit wala siya rito? Naalala ko ang pagsabog. Ang takot na baka wala na ang tanging taong naniwala sa akin. Nagsimula ang pagdinig. Umakyat ako sa benta. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatitig sa akin. Mapanghusga, mausisa, at ang iba ay puno ng libog. Binibining silang. Simula ni Attorney. Gatus, lumapit siya sa akin na may dalang mga litrato. Sinasabi mo na ang iyong amain, ang kagalang-galang na si Ginoong Balawis, ay pumasok sa iyong kwarto ng gabing iyon. Pero tingnan natin ang mga larawang ito. Ipinakita niya ang mga litrato ko mula sa social media. Mga larawan ko noong nakaraang bakasyon, suot ang swimsuit, tumatawa kasama ang mga kaibigan. Mahilig kang mag-party, hindi ba? Mahilig kang uminom? At ayon sa mga saksi, madalas kang makitang nakikipag-usap ng malapitan sa mga lalaki. Hindi ba't posibleng ang lahat ng ito ay isang malaking maling akala lang dahil sa impluwensya ng alak? Hindi po. Nanginginig ang boses ko. Hindi ako uminom ng gabing iyon. Pumasok siya. Nilak niya ang pinto. Nilak ang pinto? O baka naman hinayaan mong bukas? Pang-uuyam ng abogado. Sabi mo ay lumaban ka. Pero bakit walang bakas ng pakikipaglaban sa katawan ni Ginoong Balawis? Bakit ikaw lang ang may pasa? Hindi ba't mas malamang na nakuha mo ang mga pasang iyan dahil sa pakikipag-away sa iyong kuya na isang kilalang rebelde at magnanakaw? Hindi totoo yan. Sigaw ko. Pero ang sigaw ko ay tila nalunod sa bulong ng mga tao. At pagkatapos, dumating ang pinakamasakit na bahagi. Tinawag ang susunod na saksi. Tinatawag namin sa benta si Ginang Alon Silang Balawis. Nakita ko ang aking ina na dahan-dahang lumakad patungo sa harap. Hindi siya tumingin sa akin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang panyo. Ginang Balawis? Tanong ni Attorney Gatus. Sa inyong obserbasyon, may pagkakataon ba na ang inyong anak na si Hiraya ay nagsasabi ng mga bagay na hindi totoo? Sandaling natahimik ang buong korte. Narinig ko ang sarili kong pagtibok ng puso. Ma, pakiusap. Huwag ngayon. Huwag dito. O, opo, mahinang sagot ni Alon. Para akong sinaksak sa gitna ng dibdib. Mula noong bata pa si Hiraya, mahilig na siyang gumawa ng mga kwento para makuha ang atensyon namin. Patuloy ni Alon. Ang boses ay nanginginig pero diretsyo. At noong gabing iyon, nakita ko siyang kausap si Kalasag. Parang may pinaplano sila. Galit si Kalasag kay Dahas dahil hindi siya binibigyan ng perang pangbisyo. Sa tingin ko, ginamit nila ang kwentong ito para sirain ang asawa ko at makahingi ng pera. Tumalikod ako at napahawak sa mesa. Ang mundo ay nagsimulang uminog. Ang boses ng aking ina ay naging isang nakabibinging ugong. Taksil. Ang salitang yun lang ang paulit-ulit sa isip ko. Wala na po akong katanungan, sabi ni Attorney Gatus na may mapaglarong ng ngiti. Lumapit sa akin si Attorney Sinag para alalayan ako. Pero bago pa siya makalapit, naramdaman ko ang dilim na bumabalot sa aking paningin. Ang huling nakita ko ay ang mukha ni Dahas. Nakatingin sa akin, hindi na mapanguyam, kundi puno ng tagumpay. Nagising ako sa labas ng courtroom. Inaalalayan ako ni Attorney Sinag patungo sa sasakyan. Pero paglabas namin, ang mga tao ay hindi na lang reporters. May mga residente ng bayan ng Agos na nagdala ng mga placards. Sinungaling! Mandaraya, sinisira mo ang pamilya mo. Isang itlog ang tumama sa balikat ko. Kumalat ang malapot at mabahong dilaw na likido sa aking asul na bestido. Kasunod niyon ay ang mga mura at pangungutya. Hira, pumasok ka na sa loob, sigaw ni Attorney. Sinag habang pinoprotektahan ako. Habang nakasandal ako sa upuan ng sasakyan, umiiyak at amoy bulok na itlog. Nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng jacket at sombrero sa gilid ng kalsada. Saglit siyang tumingin sa akin.
kahit nakatakip ang mukha niya, kilala ko ang mga matang iyon. Kuya Kalasag. Bago ko pa masigaw ang pangalan niya, hinarurot na ni attorney. Sinag ang sasakyan palayo. Kalasag. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakatago sa likod ng isang malaking poste ng kuryente. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano nila hiyain ang kapatid ko. Nakita ko ang malapot na dilaw ng itlog na kumalat sa kanyang bestido. At ang mas masakit, nakita ko ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Gusto kong sumugod. Gusto kong basagin ang mga mukha ng mga taong sumisigaw sa kanya. Pero alam ko, sa oras na lumabas ako, tapos na ang laban. Huhulihin ako ng mga pulis na nakapaligid at wala nang matitira para iligtas si Hiraya. Pangako, Hira, hindi ka magtatagal sa dusa na yan. Bulong ko sa hangin habang pinapanood ang sasakyan ni Attorney Sinag na humaharurot palayo. Mabilis akong kumilos. Kailangan kong makarating sa tagpuan. Ayon sa text ni Attorney Sinag, may isang tao akong kailangang makilala. Isang taong maaaring maging susi sa pagbagsak ni Dahas. Narating ko ang isang lumang bodega ng asin sa dulo ng pier. Maalat ang hangin at madilim ang paligid. Tanging ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga kawayan ang naririnig. Nandito na ako! Sigaw ko sa loob ng madilim na bodega. Lumabas ka! Mula sa likod ng mga naglalakihang sako, isang babae ang lumabas. Hindi siya matanda, pero ang kanyang mukha ay tila maraming taon na ang dinalang pait. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng takot. Kalasag, Mondragon? Tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig. Sino ka? Paano mo nalaman ang tungkol sa kapatid ko? Tanong ko habang nananatiling alerto. Ako si Mayumi. Simula niya. 10 taon na ang nakakaraan. Nakatira rin ako sa mansyong yon. Anak ako ng unang asawa ni Dahas Balawis. Nanigas ako. Ibig sabihin, bago pa man kami dumating ni Hiraya at ni Mama sa buhay ni Dahas, may nauna na. Bakit ka narito? Bakit ngayon ka lang lumabas? Tanong ko. Ang galit ko ay nagsisimulang humalo sa kuryosidad. Dahil tinangka niya akong patayin, Kalasag. Sigaw ni Mayumi at bigla siyang humagulgol. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang damit sa likod. Doon, nakita ko ang isang mahabang pilat, bakas ng isang malalim na sugat noon. Sabi nila, ako raw ang may kagagawan. Sabi ni Dahas, wala raw ako sa tamang pag-iisip, na nag-iimbento lang ako nang magsumbong ako sa nanay ko tungkol sa mga hindi niya dapat ginagawa. Pinaniwala niya ang lahat na ang sugat na ito ay sarili kong gawa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang pattern, ang parehong paraan ng paninira na ginagawa niya ngayon kay Hiraya. Ang pagtawag na baliw, ang pagbaligtad sa katotohanan, at ang paggamit ng kapangyarihan para manahimik ang biktima. May ebidensya ka ba? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Kinuha ni Mayumi ang isang maliit, luma, at medyo sunog na notebook mula sa kanyang bag. Isang diary. Narito ang lahat, Kalasag. Ang mga petsa, ang mga oras, ang bawat salitang sinabi niya sa akin. Itinago ko ito sa ilalim ng sahig ng dati kong kwarto bago ako tumakas. Noong nakaraang linggo, bumalik ako doon. Nakita ko ang balita tungkol sa inyo. Hindi ko kayang hayaang mangyari uli ang nangyari sa akin. Binuklat ko ang diary. Ang bawat pahina ay puno ng luha at takot. Ang mga sulat kamay ng isang batang babae na unti-unting winawasak ng isang halimaw. Ito ang kailangan namin. Hindi lang ito kwento ng isang tao. Ito ay patunay ng isang serial predator. Salamat, Mayumi. Salamat sa tapang mo. Sabi ko, habang mahigpit na hawak ang diary. Hindi pa tapos, Kalasag. Babala ni Mayumi. May hawak siyang mas matindi laban sa nanay niyo. Kaya nananahimik si Alon. May mga litrato siya. Mga dokumento na magpapakulong kay Alon dahil sa mga ilegal na transaksyon ni Dahas
na ipinapirma niya sa nanay mo noong kasal pa sila. Hawak niya ang leeg ni Alon. Kaya pala hindi kami maipagtanggol ni Mama. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa takot na mabulok din siya sa kulungan. Bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog sa pintuan ng bodega. Nandito sila! Tili ni Mayumi. Dito ka sa likod ko! Sigaw ko, sabay bunot ng isang bakal na tubo na nakita ko sa sahig. Bumukas ang pinto at pumasok ang 4 na lalaking nakasuot ng bonnet. Hindi sila pulis. Sila ang mga tagalinis ni Dahas, ang mga taong gumagawa ng maruming trabaho na hindi kayang gawin ng batas. Ibigay mo ang diary, Mondragon, sabi ng isang lalaking may hawak na baril, at baka hayaan ka naming mamatay ng mabilis. Subukan nyo, sagot ko, habang ang dugo ko ay kumukulo. Sa pagkakataong ito, ang kalasag ay magiging espada. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Tumama ito sa sako ng asin sa tabi ko at ang puting pulbos ay kumalat sa hangin na parang niyebes sa impyerno. Lumusob ako. Hindi ko na inisip ang panganib. Sa isip ko, bawat hampas ko ay para kay Hiraya, para kay Mayumi, at para sa lahat ng mga batang sinira ng hayop na si Dahas. Napatumba ko ang 2, pero ang isa ay nakakuha ng pagkakataong barilin si Mayumi. Huwag! Sigaw ko. Tumama ang bala sa balikat ni Mayumi. Napasandal siya sa pader, duguan. Habang abala ako sa pagtulong sa kanya, naramdaman ko ang isang matigas na bagay na tumama sa likod ng ulo ko. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, nakita ko ang isa sa mga lalaki na pinupulot ang diary ni Mayumi mula sa sahig. Tapos na ang laro, kalasag. Huling boses na narinig ko bago ang dilim. Maalat na amoy ng dugo at sunog na goma ang gumising sa akin. Pagdilat ng aking mga mata, ang bodega ay nilalamon na ng apoy. Ang mga tauhan ni Dahas ay hindi lang kinuha ang diary ni Mayumi. Binalak din nilang gawin kaming abo para burahin ang lahat ng bakas. Mayumi! Sigaw ko. Nakita ko siya sa sulok, walang malay at duguan ng balikat. Sa kabila ng hapdi ng aking ulo at panghihina ng aking mga binti, gumapang ako patungo sa kanya. Binuhat ko siya sa aking likuran habang ang mga kisame ng bodega ay isa-isang bumabagsak. Bawat hakbang ko ay parang pakikipagpatayan sa kamatayan. Pero hindi ako pwedeng mamatay rito. Hindi pa nababayaran ni Dahas ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Hiraya. Nakalabas kami sa isang maliit na bintana bago tuluyang gumuho ang buong istruktura. Napahiga ako sa basang lupa, humihingal, habang pinapanood ang apoy na tumutupok sa aming tanging ebidensya. Wala na ang diary. Bulong ni Mayumi nang magkamalay siya. Umiyak siya ng mahagulgol. Talo na tayo, kalasag. Hindi, sabi ko habang kinakapa ang aking bulsa. Kinuha nila ang diary, pero hindi nila nakuha ang lahat. Inilabas ko ang aking basag na cellphone. Bago pa man sila pumasok sa bodega kanina, habang nagkukwento si Mayumi, palihim kong pinindot ang voice record. Naroon ang boses niya, ang detalyadong paglalarawan sa ginawa ni Dahas, at ang pagtatapat niya tungkol sa mga pekeng dokumento ni Mama. Ito na lang ang alas natin, sabi ko. Pero bago ang korte, may isang tao muna akong kailangang gisingin mula sa pagkakahimbing sa kasinungalingan. Nakatitig ako sa fireplace sa loob ng aming kwarto. Pinapanood ko ang mga pahina ng isang lumang notebook na dahan-dahang nagiging abo. Si Dahas ay nakatayo sa tabi ko, may hawak na baso ng alak at bakas ang tagumpay sa kanyang mukha. Wala nang gulo, Alon, sabi niya sabay haplos sa aking buhok. Ang lahat ng ebidensya ay abo na. Bukas, sa huling pagdinig, tuluyan nang mawawalan ng saysay ang mga paratang ng mga anak mo. Magiging masaya na uli tayo. Gumiti ako ng pilit pero sa loob ko ay may namamatay. Gabi-gabi, naririnig ko ang hikbi ni Hiraya mula sa kabilang kwarto ng klinika. Gabi-gabi,
Nakikita ko ang mukha ni Kalasag na puno ng galit. Nang makatulog si Dahas, lumabas ako sa veranda para huminga ng sariwang hangin. Pero laking gulat ko nang may isang kamay na biglang tumakip sa aking bibig at humila sa akin sa dilim. "Huwag kang sisigaw, ma. Ako ito." Nanginig ang buong katawan ko. Si Kalasag. Marumi ang kanyang mukha, may benda sa ulo, at may amoy usok pa sa kanyang damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, tila tumatagos sa aking konsensya. "Kalasag, anak, umalis ka na rito. Kapag nakita ka ni Dahas, bakit ma? May gagawin din ba siya sa akin? Tulad ng tangka niyang saktan kami ni Mayumi kanina?" Sino si Mayumi?" Tanong ko. Ang babaeng nasangkot sa madilim niyang lihim, 10 taon na ang nakaraan. Ang babaeng malubhang nasugatan at pinalabas niyang kusang gumawa noon dahil daw wala ito sa tamang pag-iisip. Mariing sabi ni Kalasag. Inilapit niya ang kanyang cellphone sa aking tainga at ipinarinig ang recording. Habang naririnig ko ang boses ni Mayumi, ang eksaktong mga salitang ginamit ni Dahas kay Hiraya. Ang paraan ng pagmamanipula niya, parang gumuho ang mundo ko. Hindi lang pala si Hiraya, hindi lang ito isang pagkakamali. Si Dahas ay isang halimaw na matagal ko nang pinapakain sa loob ng aking pamamahay. "Pinirmahan mo ang mga dokumentong ito, di ba?" Tanong ni Kalasag, sabay pakita ng mga litrato ng mga pekeng transaksyon na sinasabi ni Mayumi. "Ginamit ka niya para magnakaw sa gobyerno, ma. At ngayon, ginagamit niya ang takot mo para ipakulong ang sarili mong mga anak." Napaupo ako sa sahig. Takot ako, Kalasag. Takot na takot ako. "Mas matakot ka kung bukas gigising kang wala na kaming dalawa ni Hiraya," sabi ni Kalasag habang lumuluhod sa harap ko. "Ma, ito na ang huling pagkakataon. Huwag mong hayaang ang ginto ni Dahas ang maging takip sa iyong mga mata. Iligtas mo si Hiraya. Iligtas mo kami." Iniwan ako ni Kalasag na tuliro. Tumingin ako sa pinto ng aming kwarto kung saan himbing na natutulog ang halimaw. Pagkatapos, tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na ito ay naging instrumento ng pagtataksil. Pero ang mga kamay ring ito ang pwedeng tumapos sa lahat. Diyos mo, puno ang courtroom. Naroon si Hiraya, nakayuko at tila wala ng lakas. Naroon si Dahas, kumikislap ang mga mata sa saya dahil alam niyang wala ng diary na ilalabas. Tinatawag namin ang huling saksi, Ginang Alon Silang Balawis, para sa kanyang huling pahayag. Anunsyo ng judge. Tumayo si Alon, pero bago siya magsalita, humingi siya ng pahintulot na maglabas ng isang karagdagang ebidensya, isang USB na ibinigay sa kanya ni Kalasag bago ito umalis kagabi. Isang backup na hindi nakuha ng mga tauhan ni Dahas. Tumingin si Alon kay Dahas. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nasa kanyang mga mata, kundi isang nagbabagang determinasyon. Ang sasabihin ko ngayon ay ang katotohanang matagal ko nang ibinaon sa takot. Panimula ni Alon. Namutla si Dahas. Sinubukan niyang tumayo pero pinigilan siya ng mga sheriff. Hiraya. Naging bingi ang buong courtroom sa lakas ng mga sigaw at hiyawan. Pero para sa akin, ang mundo ay biglang tumahimik. Nakatitig lang ako sa screen kung saan malinaw na nakikita ang katotohanan. Ang anino ni Dahas na sumisira sa aking buhay. Sa loob ng maraming buwan, pakiramdam ko ay ako ang may kasalanan. Pakiramdam ko ay ako ang madumi. Pero sa sandaling iyon, habang pinapanood ng lahat ang kanyang kalupitan, unti-unting gumaan ang aking dibdib. Ang bigat na pasan-pasan ko ay tila natunaw sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Hustisya para kay Hiraya. Ang sigaw na iyon mula sa mga tao o muhe ay parang musika sa aking pandinig. Nakita ko si Dahas na pilit na nagpupumiglas habang kinakaladkad ng mga pulis. Wala na ang kanyang peking ngiti. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging natira
ay ang muka ng isang duwag na nabulgarang baho. "Pagsisihan mo ito, Alon! Pagsisihan niyo ito!" Huling bulyaw ni Dahas bago siya tuluyang nailabas ng courtroom. Napalingon ako kay Mama. Nakatayo siya sa benta, mugtong-mugto ang mga mata at nanginginig ang buong katawan. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, tila ba natatakot na baka itaboy ko siya. "Hira!" Tawag niya. "Anak, patawarin mo ako." Hindi ako nakapagsalita agad. Tiningnan ko ang babaeng nagluwal sa akin. Ang babaeng mas pinili ang ginto kaysa sa aking kaligtasan. Gusto ko siyang yakapin, pero ang sugat sa aking puso ay sariwa pa. "Ma," mahina kong sabi, "hindi ko pa kayo kayang patawarin ngayon. Siguro sa susunod na buwan o sa susunod na taon. Pero salamat. Salamat dahil sa huli, pinili mo kaming maging anak mo." Tumango si Mama habang humahagulhol. Pagkatapos ay lumapit ang mga pulis sa kanya. Bahagi ng kanyang pag-amin ang pakikipagsabwatan sa mga ilegal na dokumento ni Dahas. Kailangan din niyang harapin ang batas. Pero sa pagkakataong ito, malaya na ang kanyang konsensya. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking balikat. Si Kuya Kalasag. "Tapos na, Hira," bulong niya. "Ligtas ka na." Niyakap ko si Kuya ng napakahigpit. Siya ang aking kalasag. Siya ang hindi bumitaw nang ang lahat ay tumalikod na sa akin. Kung wala siya, baka nabaon na ako sa dilim at hindi na muling nakita ang sikat ng araw. Lumipas ang 6 na buwan. Nandito kami ngayon sa dalampasigan ng bayan ng Agos. Hindi na sa mansyon, kundi sa isang maliit na bahay na inuupahan namin ni Kuya sa malapit sa dagat. Ang alon ay banayad na humahalik sa aming mga paa. Tila ba humihingi ng paumanhin sa lahat ng bagyong idinaan nito sa aming buhay. Si Dahas ay nahatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo. Si Mayumi, ang babaeng saksi, ay unti-unti na ring nagpapagaling sa tulong ni Attorney Sinag. At si Mama, regular namin siyang binibisita sa kulungan. Bagamat malayo pa ang hihilumin ng aming relasyon, ang mahalaga ay nagsimula na kaming mag-usap ng walang kasinungalingan. Kinuha ko ang kwintas na bigay ni Kuya, ang pendant na hugis kalasag. Itinapat ko ito sa sikat ng araw. "Kuya!" Tawag ko sa kanya, habang nakatingin sa abot tanaw. "Bakit, Hira?" Tanong niya habang inaayos ang kanilang bangka. "Salamat. Dahil hindi mo ako hinayaang maniwala na ako ang may kasalanan." Tumigil si Kalasag sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Hindi kailanman magiging kasalanan ng biktima ang kasamaan ng iba, Hira. Tandaan mo yan. Ang sugat mo ay hindi kahinaan. Ito ay patunay na lumaban ka at nanalo. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang ngiting iyon ay hindi pilit. Hindi ito para sa kamera o para sa mga bisita. Ito ay para sa aking sarili. Ang aking pangalan ay Hiraya. Ibig sabihin, pangarap. At sa gitna ng mga guho ng aking nakaraan, nagsisimula na akong bumuo ng isang bagong pangarap. Isang buhay na puno ng katotohanan, katarungan, at tunay na pagmamahal. Tumingin ako sa langit. Ang araw ay unti-unting sumisikat, nagbibigay ng bagong kulay sa karagatan. Tapos na ang gabi ng katahimikan. Ngayon ay simula na ng aking bagong umaga. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang katotohanan, gaano man ito kasakit at gaano man ito kahirap ilabas, ang tanging susi sa tunay na kalayaan. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pagprotekta at pagmamahal na walang halong panlilinlang. Huwag hayaang ang takot o karangyaan ang magbulag sa atin sa mga taong nangangailangan ng ating tulong, lalo na ang sarili nating mga anak. Ang bawat biktima ay may boses, at ang bawat boses ay may kapangyarihang magpabagsak ng kahit anong halimaw.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsunod sa kwento ni Hiraya at Kalasag. Sana ay nagbigay ito ng aral at inspirasyon sa inyong lahat. Ano pong naramdaman nyo sa naging pagtatapos ng kwento? Nararapat ba ang naging kaparusahan kay Dahas? I-comment nyo po ang inyong mga saloobin sa ibaba. At kung meron kayong gustong genre o tema para sa susunod nating kwento, huwag mag-atubiling sabihin sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.